ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Galing-galing kasi sabi ko kasi palagi kami nag-debate noon, pero ngayon bigla nakikita ko rin po. Galing-galing, please share to us. Magandang gabi po mga kapatid, mga eksuron. Antok na po ba kayo? Ayan. Ngayon, ako po ay dating kaanib ng Iglesia ni Soriano o tinatawag sa dating daan. Ngayon, naakay ako, nabulag ako, at hindi naman natin ikakailayo dahil mismo si Apostol Pablo, inamin naman, nagaling din siya kung anong nangyari sa akin, anong nangyari sa kanya. Gaya ng nasa 13 ng unang Timoteo, sabi, pagapat ng una, ako'y naging mamumusok at magmuusik, ngunit kinahabagan ako ng Diyos sapagkat yao'y ginawa ko sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Therefore, kung ano yung nangyari kay Apostol Pablo ng panahon niya, nang naging mamumusok siya, mag-uusik siya, pero ginawa niya sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya, hindi ko nangyari sa akin. Bakit? Dahil marami po akong mag-atake sa Katoliko. Saan mo naman nabasa yan sa Biblia na pwede mag-bautismo ng bata? Ang dapat lang mag-bautismohan, matanda. Yun ang mga atake ko sa Katoliko noon. At isa pa sa atake ko sa Katoliko, saan mo naman nabasa na si Maria ina ng Diyos? Paano naman magkakailan ng Diyos? Ang Diyos, wala naman pinagdalan. Hindi pag-aralan natin ngayon yung mga pagkakamali ko noon. Gaya ng sinabi ni Pablo nung siya'y naging mamumusok at naanib sa tunay ng Iglesia. Gaya ng pinasa ko sa unang presyo ng Timoteo. Ngayon, pag-aralan muna natin bakit pa ako naanib sa dating daan. Muna hindi ako nakikinig Pablo yun. Kasi si Pablo, convert din yun Dahil sa Judaismo, ng usig, pero kinahabagan ng Diyos dahil sa nagawa niya sa hindi pagkahalang at kawalan ng pananampalataya. Ganun yung kami, brother, pagkakas siya, nag-uusig din ako. Pero, nagawa namin yung sa pagkabulan. Gaya ng sulat ni Apostol Pablo sa 4:4 ng ikalawang ito, ang sabi niya, na binulag ng Diyos ng sanglibutan ito ang pag-iisip ng hindi nagsisampalataya. Ngayon ba dapat sasampalataya? Kung sa nagtatag ng Iglesia na sa Biblia sa 16:18 ng Mateo. At yun ang ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, merong relihiyon o merong simbahan na itinayo ang atong Ginoong Kristo ayon sa Biblia. Ngayon, magse-self-proclaim gaya ng relihiyon po noon na kinaanipan. O lagay ka, tatawagin sa pangalan ng Diyos, 43 ng Isaias, kaya Iglesia ng Diyos kami yun. Paano magiging kayo yun, Soriano? 80s lang kayo lumabas, kayo yung benching matandang pa sa inyo. Kaya kung ang basihan ng katotohanan ay patandaan, nagulito na lang po ako ng itlog magdamag. Bakit? Masarap yata ang ng itlog pag benching. Dahil yung benching matandang pa sa dati ng kinayang ng pag-iglesia. Pero, nung namulat ako, isa sa mga pinabatikos ko noon, si Maria ay ina ng Diyos. Bumiyahe po ako sa Tagbilaran, nakalaman ko si Gobol Alima, isa sa pagiging na defensyon ng Katoliko, naliwanagan ako na yung nasa sinapupunan pala ng ating mahal na Birhen sa G5 ng Hebreo, basahin natin, no? Ang sabi, sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos, gusto ng Kolosas na siya maging tao. Ngayon, nasa yung likas na kalagayan ng pagka-Diyos, gusto ng maging tao. Nandun sa haling katawan. G5 ng Hebreo. Sabi, kaya pagpasok na sa sanlibutan ay sinasabi, hain at andog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan sa akin ang ihanda mo. At yung katawan na yun, na inihanda para makapagkatawang tao ang atong Ginoong Kristo may pagkanto sa loob. At ibinari pa ni Apostol Pablo yun sa 2:9 ng Kolosas, nang si Kristo'y maging tao, yung divine nature o yung pagka-Diyos niya na walang pinagmulan at nasa kanan ng Ama sa 3:1 ng Kolosas, nasa loob ng sinapupunan ni Maria. Ngayon, nung ikinanganak ni Maria yun, ano ang pinanganak ni Maria? Diyos. Ikinari kayo ni Apostol 1:28 ng 1, Diyos. Ikinari kayo mismo ng Ama, 1:8 ng Hebreo, Diyos. Nagtataka mo dito sa INC 1940, tao. Sisiko pa sila. Ano ang ating Panginoong Kristo? Tao.
Bale, nagkatawang tao. Kaya nga gumamit yung haing katawan na nasa sinapupunan ni Maria. At yung nasa sinapupunan ni Maria, ulitin lang natin, yung nasa loob ng sa 2:9 ng Kolosas, yung pagkalos ng Kristo. Kaya kung si Maria, yung nasa loob ng ipinanganak niyang laman ay Diyos, ang tawag sa atin ni Maria, ina ng Diyos. Doon ako naliwanagan. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon, sa natin pag-aaralan ay yung sakramento ng bautismo. Isa kasi ito sa atin, kontrobersyal. Maraming hindi nakakaunawa nito. At para meron din tayong maisagot mga kapatid dun sa mga protestante na namamaratag sa atin. Paano mo naman babautismo ang sanggol? Wala pa namang kasalanan yun. Ba't nasa sa Biblia mortal sin? At hindi na nga iahawa ang kasalanan na iahawa. 15:33 ng unang Korinto, ang sabi ni Pablo, huwag kayong padaya ang masamang kasama, sumisira ng magandang ugali. Kaya nga nasira ugali ko kay Sobyano, dahil nasama ko sa kanya, pinaawa ng kasalanan. Paano mo tututulan yan? Kaya nga po, nagka-open forum itong pamangkin ni Roeco Sobyano, talagang pupuntahan po namin dito sa kapalit ng pangkatatanong namin. Kasi tutuloy po sila Manila sa Santa Iglesia. Ngayon, pag-alalan natin, biblical ba o gano'n makahalaga yung bautismo ayon sa Biblia? Kaya unang-una, ikinos ni Cristo yan sa 28:19 ng Mateo. Sabi niya, dahil hindi ko magsiyawin ko yung gumawa ng alagad sa bawat bansa. At sila'y inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, Anak, at sa Espiritu Santo. Ngayon, anong bautismo yun? Yung ba yung ginagawa ng mga born again? Pagtas na lang ng kamay, bautisado na, mali. Bakit? Dahil yun yung sinasabi sa 3:5 ng Juan, na pagkapanganak sa tubig at spirito, di water baptism yun, hindi yung taas-taas kamay parang nasa butuhan. Dahil yung mga born again dito. Katunayan, basahin natin sa 3:21 ng unang Pedro. Sabi, nung araw na yun, nung unang panahon, ay walong kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig na ayon sa tunay na kahawig ay nagligtas sa makatuwing bagay ng bautismo. Therefore, in Old Testament, kung paano naligtas yung walong kaluluwa sa pamamagitan ng tubig, ay rin tayo iniligtas ng bautismo. Dahil yung symbolikal na sinulat ni Pablo sa 3:21 ng unang Pedro, na nailigtas yung walong kaluluwa sa tubig, ganoon rin tayo iniligtas sa tubig. At kung tunay na kahawig nun ay ang bautismo sa panahon ng Kristiyano. Dahil kung hindi kasama sa kaligtasan nyo, hindi naman na yung utos ni Kristo yun eh. Dahil lahat ng lumalabas sa bibig ni Kristo, 12:41 galing sa Diyos. At pag nagsalita ang Diyos, kasama ba sa kaligtasan nyo, kapatid? Kasama. Katunayan, basahin natin sa 3:24 ng Galatians. Sabi, ano man ang kautusan ay siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Ano yung isang kautusan na siyang magtuturo para ihatid tayo kay Kristo? Yung sakramento ng baptismo. Ngayon, ang tinitira ng mga protestante, ay ba't daw tayo nagbabautismo ng bata? Wala daw neka sa Biblia yun. Sagot ko sa pastor, paghihirapan ng pastor, parang alam naman yata pinabiling sukat ng pastor kanina. Bakit? Wala bang mababasa sa Biblia na bawal na magbautismo ng bata o meron tayong mabasa? Meron. Natunayan dito sa isang talata ng Biblia, wala. Sa 16:31, patuloy ng gawa. At kanilang sinabi, manampalataya sa iyong Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong sambahayan. Pag sinabing sambahayan, may ama, may anak. Dahil hindi mo naman pwede buuin yung sambahayan kung walang anak. At pag sinabing anak, wala namang i-clarify dito kung ilang taon. Ibig sabihin, kahit sanggol kasama dito, dahil yun ay tumutukol sa salitang sambahayan. Anong sabi? Manampalataya ka at ang iyong sambahayan. Ano mong klaseng pananampalataya? Yung pinasusunod sa ating ng Biblia. Sabi sa 16:16 ng Marcos, ang sumampalataya ng mabautismuhan ay maliligtas. Ibig sabihin, yung definition ng pagsampalataya na tinuturo sa atin ng Biblia ay bautismo. Sabi, manampalataya ka at iyong sambahayan. Ibig sabihin, bautismuhan mo sila gaya ng inyong sambahayan. Katunayan, pag bumabati tayo sa versikulo 33, ang sabi,
at sila'y kanyang kinuha ng oras ng yaon ng gabi. At hinugasan ang kanilang mga latay at pagkakay binautismuhan siya at ang buong sambahayan. Ibig sabihin, mula sa lolo, mula sa lola, mula sa ate, mula sa kuya, hanggang puso, hanggang sa sanggol, nanay, tatay, binautismuhan nila Apostol Pablo sa papaanong paraan. 3:1, yung pagkapanganak sa tubig at spirito, o ang symbolical nun, in Old Testament, yung walong kaluluwa na naligtas sa pamamagitan ng tubig. Amen, mga kapatid? Amen. Ngayon, ikaliligtas pa ang tubig ng bautismo? Ikaliligtas. At sino-sino ang dapat mabautismuhan? Lahat. Kasama ang bata, gaya ng ginawa ni Apostol Pablo. Dahil ang Diyos ng Katoliko, hindi naman malupit eh. Hindi gaya ng sinasabi ng Iglesia ni Cristo, ang hindi mabautismuhan sa aming Iglesia, lulutong ang gulubot sa impyerno. Hindi ibig sabihin pala, nagtayo ng Iglesia ni Mr. Felix Manalo, lulutong ang gulubot sa impyerno. Bakit tayo ang founder po nila, o ang puno o nagtayo ng Iglesia ni Cristo 1940, according sa kanilang pasugo, noong November 2001, page 2, basahin natin, it is the truth that Brother Felix Y. Manalo was not baptized in the Church of Christ. Aba, kinukontra pala nila sugo nila. Dahil yung sugo nila, di napabautismuhan sa kanyang mismo itinayong Iglesia. Samantalang sinabi ng mga ministro nila, ang hindi mabautismo ay di maliligtas. Hindi mo na palang maliligtas yung sugo nila. Kung baga sa atin, yung papa natin si Francis. Kasi mo kasi sa kanila. At pag inigabi natin yung church history nila, galing silang SDA, galing silang Methodist. At yung SDA, pag kumatras ka na kumatras, galing kay Martin Luther. At si Martin Luther, siya yung itinawalan. At kung sinabing itiniwala, eh hindi na kinalulutan yun dahil maurong na sila sa pananampalataya. Basahin natin ang 38 ng Hebreo, ang sabi, ngunit kung ang akong lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umuro, sino ba'y umuro? Si Martin Luther. Nanganak ng mga kalahing si Martin Luther, nagkaroon ng SDA, nagkaroon ng INC, nagkaroon ng andarindahan. Kaya tayo mga kapatid, mag-ingat tayo. O tayo paakay kung sa mga nagsasabi, brother, kakatok pa sila eh. Handa na ba kayong tanggapin ang ating Panginoon Kristo para sa kaligtasan? Paano po? O ito, pinaban mo ito, pumunta ka sa aming lokal. Pupunta mo lokal, sa sakuran ka agad ng basketball, yung tights. At dyan yung sinasabi kita po. At dyan umayaman ng mga pastor. At nasaksinan ko yan dahil ang mga kasama ko, yung kameraman ko, ayan ay dating daan. At si Brother Jody, dating born again 8 years, nakapunin ko na Koreano. Dati po siya born again. Kaya alam po namin ang kalakaran ng mga relihiyon. Eh hindi na ako magtataka sa mga pastor na ito. Dahil nagkakatotoo lang sinasabi ng Biblia sa ikalawang Timoteo 3:1 na nasa panahong mapanganib, darating ang paibigin sa salapi. At isa doon sa pinatuparan ng paibigin sa salapi, yung mga pastor na matatakaw at mga pastor na bulaan na mga tuso at nagtayo ng sarili nilang relihiyon. Eh ba't ka magtatayo? Eh yung iglesia na sa Biblia na itayo, 1st century. At yun yung nasa 18 ng Mateo na digig pananaligan ng Hades. Na itinayo ni Cristo sa Roma, sa Jerusalem, napunta sa Roma, ulos niya ng Roma na tinawag ng mga banal at nakarating sa Pilipinas. Tanong, sino yung founder ng nakarating sa Pilipinas? Ang recommended ng Biblia sa 8:8 na po, read the book of history and see. Ngayon, basahin natin sa history. Ito, ito ba? Baon-baon tayo dito. Dito sa The Philippines, a unique nation by Sonia and Saide in page 123. Nakalagay? Ayan. The greatest legacy of Spain to the Filipino is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian origin, being founded by Jesus Christ. Ibig sabihin, mga kasaysayan na, mga referensya na mismo nagsasaysay na ang dinalasal ng mga Kastila na galing sa Roma na nagmula sa Jerusalem ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. At mamalang tayo dahil namulan tayo, naanin tayo dun sa dinala ng mga Kastila na mula sa Roma, na itinayo sa Jerusalem. At sabi sa 9:31 ng gawa sa Sagrada Biblia, yung ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya lang,
natin, hindi tayo naakay. Kaya pag meron tayo mga kapatid na makakasalamuha na sila daw yung mga misyonaryo, sila daw ang totoong iglesia, tingnan niyo muna ang taon. Anong taon po kayo nakatay? Ngayon, kung ang taon nila, matanda pa ang pension sa kanila, huwag kayong ani. Kung pagluluto na lang ng ito, matanda pa pension sa inyo eh. Matanda pa maling sarap sa inyo eh. Paano kayo naging totoo? At paano rin naging totoo itong mga iglesia na ito? Eh wala naman silang connection kay Kristo. Eh iisa lang naman ang relihiyon o iglesia na itinatag na mayroong connection kay Kristo. Na mula sa Papa sa Roma, nagkaroon ng apostolic succession at nakarating kay Apostol Pedro. At si Apostol Pedro sa 16:18-19 ng Mateo ang kausap ni Kristo. Hindi naman yung mga bulaang pastor. Kaya nakakasiguro tayo mga kapatid na itong inaaniban natin, hindi na tayo mamamatay. Bakit? Dahil ito ang ipinatag ng ating Panginoong Kristo at meron tayong authority. Ngayon, makainantok na kayo sa akin mga kapatid. Nasanay lang. Ganito kasi sa dating daan. Nakita nyo naman sa Soriano basa. Basahin natin kapatid na Roldan. Basa tayo dito. Pero out of context. At yun ang natulungan ko sa pagsusuri ko. Dahil wala naman pong masamang magsuri Katunayan, nasa 4 ng unang 1, nagsulat niya Apostol Juan, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang espiritu ng Diyos sa Diyos. Tayo susubukin natin. At isa sa mahalaga na subukin natin, yung konteksto ng pag-ibig na itinuturo ng Biblia. Bakit? Dahil ang sabi ni Pablo sa 13:2 ng unang Korinto, kahit magkaroon siya ng kaloob na panghuhula, mapalipat niyang mga bundok. Kung wala naman siyang pag-ibig, wala siyang kahuluhan. Kaya tayo, at yung mga members ng Corpus of Christ, dapat mag-ibigan. Dahil yung utos ni Kristo. Dahil si Pablo na mismo nagsabi, kung wala kayong pag-ibig, ay wala kayong kabuluhan. Bakit? Utos yun. In 13:34, verse 35 of Book of John. At bukod sa inutos yun, isa sa espesyal na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sino po mag-asawa dito? Lahat po, kaya pa ng Corpus of Christ. Sabi sa 5:25 ng Efeso, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Hindi yung may mapadaan lang. Nako, hindi tayo yan. Unang-una, kahit sa batas ng Diyos, may bawal mo ng Biblia yun. Bakit? Dahil tumingin ka pa lang na may masamang hangat sa isang babae, 5:28 ng Mateo, nagkakasala ka na ng pangangalo niya. Kaya sa isa sa pangunahin ng ating Panginoong Hesus Kristo, kung paano inibig ng ating Panginoong Hesus Kristo, itong iglesia tinayo niya, gayon din tayo mag-iibigan mag-asawa. Amen, mga kapatid? Dahil yun ang pinakamahalagang konteksto ng pag-ibig na tinuturo ng Biblia, lalo na kapag tayo nakatali sa sakramento ng kasal. Yung iba, basta nilang kasal kasal na ika, sino yung sabi sa'yo? At saan simbahan kayo ng pakasal? At yung pastor ba na nagkasal sa inyo, yung autorisasyon? Wala. Dahil ang binigyan lang ng autorisasyon magpakasal ang mga paring obispo. Katunayan, mababasa natin yan sa paboritong talata ng mga protestante sa 20:28 ng gawa. Ingatan ninyong inyong sarili lahat ng kabilang sa kawan. Na sa kanila'y hinirang kayo ng Espiritu Santo sa pag-iingat. O sa magandang balita Biblia, na kayo naman na ginawang mga pari at mga obispo. Anong tungkulin? Upang pakanin ang simbahan. At isa dun sa uri ng pagpapakain, yung sacrament of confession. Sacrament of Eucharist na dapat natin ma-receive at dapat natin ugalingin sa tunay na iglesia ng Diyos. Bakit? Utos kasi mga kapatid Dahil yun lang naman ang utos natin, kaya naman tayo sumunod sa utos ng Diyos. Sabi sa 12:13 ng Ecclesiastes, ang sabi, itong wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ika'y matakot sa Diyos at sundin mong kanyang utos sapagkat ito ang katungkulan ng tao. At isa dun sa katungkulan ng tao, yung pagsunod sa pag-ibig. At isa sa konteksto ng pag-ibig, 5:25 ng Efeso, ibigin natin ang atong mga asawa. Si Johnny, bro? Ayan po kasama ko. Punta ka nga dito, bro. Si Bro Johnny. Ayan. Dati po siyang kaanin sa MCGI. Halos 2 taon o isa ba? Ilang taon, bro? Ilang taon sa MCGI?
Isang taon po mahigit naglingkod sa maling Diyos at maling iglesia ng tinatag ng tao. Katunayan, yung iglesia pinaaniman namin ngayon, namakaunti na eh. Yung nasa Biblia na itinayo ni Cristo sa 16:18 ng Mateo, hindi pa natin yan ang hates. Ibig sabihin nun, kahit anong bansa pa yan, kahit anong relihiyon pa yan, hindi pa hinihiba ang iglesia ng tinatag ng Cristo. At yun ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, mga kapatid. At yan ang pinaunawan ng mga Protestante. Katunayan, isa sa isinulat ni Apostol Pablo, 3:10 hanggang 11 ng Efeso, ang Iglesia ng Diyos nasa panukalang walang hanggan. Ibig sabihin, kahit katapusan ng mundo, nakatindig pa rin ang Iglesia. Ngayon, kung sila Mr. Soriano, ang tunay na Iglesia tinutugo sa Biblia, bakit paubos na sila? Bakit nung namatay si Mr. Soriano, pinanaligan siya ng kanyang pamangkin na si Daniel Quezon? Bakit? Noon, sabi sila kami pag-debate. Ngayon, brother, bawal na ika-debate. Gumawa na lang ika tayo ng mabuti. Bakit hindi ba parte ng mabuting gawa yung pakipag-debate? At kung hindi parte ng mabuting gawa yun, bakit nakipag-debate si Kristo? Nasa 23:15 ng Mateo, 6:12 ng Efeso, at 2 Korinto 4 ng 5. Ibang hindi ng mga apostol dito eh. Hindi chismis ito. Hindi ito galing sa balat ng tinapa. Absolutong katotohanan ito na nakasulat sa Biblia. Bakit? 14:37 ng unang Korinto, dahil lahat ng isinulat ng mga apostol ay galing sa ating Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Natin. Kayo alas mga kapatid ha? Baka umalis kayo, marami guys. Maaking tayo ng mga Protestante. Kaya na nagsasalita ako, hanggang bibigyan ko, hanggang may pa ako. Putin ko yung Pilipinas, warning ko mga kapatid. At kung mayroon ng mamangahas at lumaban ng diskusyon, hindi makipag-diskusyon tayo. Dahil yan ang isa sa dapat natin ugaliin. Dahil ang mga banal na kasulatan sa 3:16 ng ikalawang Timoteo, hindi lang mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, kundi sa pagsaway. Halimbawa, inaakay mo, ganun po kasi pakiramdam nun. Halimbawa, mayroon kang anak, makita mo yung anak mo, gumagawa ng masama, pagkatawin mo ng hangin, hindi mo naman kapatid. Paluin mo pa ganun din kami. Kami mga Catholic faith defenders. Kapag nakita namin yung mga kapatid namin sa pananampalataya, inaakay ng mga bulaang mga ngaral, o ipinakikilala yung iglesia nila na nagtaglang ng tao na hindi naman mananahan ng Diyos dahil nasa 17:24 ng gawa, pinapaalis namin yun. Bakit? Mahalaga kasi bawang kanin ng tao, lalo na ang kanin sa Katoliko. Balakpakan natin. Baka natin na kayo. Pasensya na po mga kapatid ha. Ito ko pagpapuro dyan eh. Alis dito, magsasalita ka. Ayan, magpapakilala mo muna ang ating kapatid na Jody, kung saan siya nanggaling, at anong nakahintay sa iyo. Ano? Okay na? Okay na pala, overtime na pala tayo. Ayan. Sige po mga kapatid, at magpalain nawa kayo ng Panginoon. Pasensya na po ha. Hanggang dito lang po ulit. Sana po magkita-kita tayo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.